Welcome back mga katulbox. So, update lang po tayo sa nangyari sa 400 watt setup namin. Specifically sa battery na umabot lang ng 2 years and 4 months. So, bago ko binaklas ang battery bank nito ay video ko ang behavior niya upang maging basis din ng mga kasama nating nagsosolar. Bale, ang battery bank na ito ay may dalawang 150 Ah na nakaseries dahil ang system ng setup na ito ay 24 volt system. So, ang total charge na kakarga sa battery ay 75 Ah dahil 50% ang DOD nito. Sa kadahilanan, ito ay gel type na lead acid battery. At ang stored energy capacity naman nito ay hanggang 1,800 watt hours or 1.8 kilowatt hour. Ngayon ay pagmasdan natin kung ano ang nangyayari sa battery na ito matapos maabot ang lifespan na around 800 cycles at tuluyang masira. So, sa time ng pag-video na ito ay naka second stage charging siya or yung tinatawag na boost stage. Ibig sabihin ay halos puno na ang battery bank na ito dahil ang voltage level niya ay 28.4 volt. Masasabi ko rin na halos puno na ito dahil ilang araw na ding hindi ito ginagamit. Gawa ng dahil sa mabilis na itong mag-lowbat sa tuwing ginagamit nila. Dati, kapag nakaabot ng voltage level na ganito, ay umaabot na sa more or less 1,000 watt hour ang charge nito sa loob. Sa ngayon, ang kumukonsumo lang ng charge ng battery nito ay ang solar charge controller dahil pinapatay na ang inverter. Now, upang makita na abnormal ng behavior niya, ay bubuksan natin ang inverter at i-off natin ang circuit breaker ng solar panel para wala nang papasok na charge mula sa panel at doon na natin obserbahan kung gaano katagal bago mag-lowbat ito. Sa testing natin ito ay magpapailaw tayo ng dalawang LED bulb na kapwa may 9 watts na konsumo. Kung nasa magandang kondisyon pa ang battery natin ay makapagpapaandar ito ng mga nabanggit na ilaw sa loob ng 70 hours. Kasama na ang average na konsumo ng inverter nito na snuddy inverter. So ngayon ay tingnan natin. Sakto at may nakalagay na wall clock dito sa setup nila. So patayin na natin ang circuit breaker ng solar panel at hintayin kung gaano katagal siya mag-lowbat. So, nagsimula tayo ng 9:02. Bumaba agad siya sa 26.3 volt. Siya nga pala, ang settling voltage ng mga lead acid batteries ay nasa 25.6 volts. Yan na. At ang bilis, wala pang 15 minutes mula nung pinatay ang breaker ng solar panel. Sa span lang na around 3 minutes ay bumaba na siya sa 24.8 volts. So, napakabilis nito. Isa sa pinakabasehan na sira na ang battery ay kung mabilis na itong mag-lowbat at mabilis na ding ma-full charge.
At minsan may mga case din naman na ang battery ay hindi na tumatanggap ng charge. Ngayon ay nasa around 10 minutes na. At nag-stable siya ngayon sa 24.5 at bumababa ng konti sa 24.4. Ngayon naman ay nasa 24.2 na siya. Ito na yung nasa 50% na ang charge ng battery base doon sa chart ng gel type. At saktong 24 volt ay nag-beep na ang inverter natin. Ibig sabihin ay critical level na niya. Kung pagbabasihan sa voltage level chart ay sobra na sa 50% DOD ang level ng battery. So, nasa 14 minutes lang siya at bumaba na sa 23.6 volts at hindi na natin pwedeng sagarin sa mas mababa ang level nito at masyadong bugbog na ang battery doon. So, again, nasa 2 years and 4 months lang ito tumagal at after ng duration na iyon ay mabilis na siya malubat gaya ng nakita natin. Sana ay makatulong ang video na ito sa pag-decide ninyo ng gagamiting battery para sa pinaplano ninyong DIY solar sa inyong bahay. O di kaya ay sa pag-explain mo ng solar project para sa kliyente mo. So yan na muna mga boss para sa video na ito. Kung gusto mo ang mga topic na pang-electrical na gaya nito, ay mag-subscribe ka na sa channel natin para magiging updated ka sa mga bagong videos na isi-share ko. So hanggang sa susunod, ito ang inyong Toolbox channel dahil hindi lang dapat purong tools ang laman ng toolbox natin. Dapat may toolbox din tayo para sa kaalamang electrical. Ingat tayong lahat mga bossing. Salamat!